Sara, aware ba si former President Duterte na milyong-milyong Pilipino ang nag-gather ngayon and in the past sa kanyang birthday? Yes, ma'am. Wow! Pinadala po namin kanina sa abogado Okay. yung pictures ng Davao City. Dahil kasi yun lang meron akong pictures but naintindihan ko buong Pilipinas ang nagse-celebrate ngayon ng birthday niya. Buong mundo. Yeah. Buong mundo nagse-celebrate ngayon ng birthday niya. Ang pinadala ko sa abogado and sabi ng abogado, there is a system doon sa loob na ina-upload yan sa laptop ng detainee at nakikita niya doon ang mga letters, ang mga photos, ang mga videos na pinapadala ng mga family members and I think allowed din ang mga ganun, mga footage ng supporters. Yeah. May message po ba siya sa government sa ginawa sa kanyang illegal kidnapping? Wala. Ma'am, he never mentions the administration. But up to the last minute, he always said and he told So everyone, that para the organize military po tayo, would, yung mga taong nandiyan, please, proceed po tayo sa Sasabi. loob. sa akin. Para hindi po tayo magulo. Are you aware po na yung mga supporters ninyo ay ginigipit ng Congress at gustong ikulong? Yes, ma'am. Opo. Actually, may nagpadala sa akin no, na retired PNP personnel. Sabi niya sa akin na on the days leading to the campaign, papahirapan talaga ang mga tao na tumutulong sa inyo. Kaya sabi niya, sabihan mo yung mga kaibigan ninyo at mga supporters ninyo na kung ano man yung mga kailangan nila i-comply sa mga government offices, BIR, Bureau of Customs, DFA, lahat ng mga merong negosyo na kailangan may compliance, ay i-comply nila because ang sabi ay papahirapan, kung hindi man papahirapan ay isasara talaga Ang mga talang negosyo. business. Pero right now po yung mga vloggers or content creators talaga na sumusuporta sa inyo ay talagang tina-target sila. Yes, ma'am. Isa din yan na sa ginagawa ko sa mga kaibigan, mga supporters, at mga kababayan natin. Ang nakita ko lang dyan, ma'am, noong sinimulan yung hearing, no, about vloggers at kung ano ang limitations ng isang tao sa freedom of speech niya, ay ang dami pong vloggers na lumabas, na naglabas ng hindi talaga totoo na bagay sa atin. Yeah. Katulad noong basketball player. Yes. Daming vloggers na naglabas ng paninira at walang basihan, walang ebidensya at hindi totoo na nakakasira ng pangalan. Yeah. Pero bakit wala Sila doon. sa hearing? Yeah. So bakit ang mga pinapatawag ay mga vlogger na sumusuporta sa opisina ko, sa akin, as Vice President, wala man lang isang vlogger na tinawag para pasagutin kung bakit mo binastos yung pagkatao. Yeah. Pipi Sara, panghuli na lang kasi isa ako sa mga tina-target no ng Marcos administration at sinasabi nila na ako ay fake news. Gusto ko lang po bigyan ng diin sa inyo, samantahan ko na yung pagkakataon. Isa sa in-expose ko yung pag-kidnap sa dalawang minor age ng isang kababayan natin. Nandito siya ngayon, si Mishina Makapinig. Gusto ko lang sabihin sa harap ng mga tao kasama ng mga media na hindi po fake news yun dahil yung biktima mismo ay nandito. At na-interview na rin po natin na isa siya bago ang Pangulong Duterte actually na kidnap, yun yung nakikita naman ng tao, ay siya muna, yung dalawang minor de edad niya. And I hope yung ating mga kaibigan sa media ay sana naman pag-usapan yung ganun kasi issue yan ng Pilipino, ang kidnapping. Totoo yan, ma'am. Yeah. It is actually an item inside the armed forces of the Philippines. Yes, It is there is a record inside true. the age. But somehow nobody seems to exact accountability and transparency
for what happened to the children and to that kidnapping of minors in Turkey, which was led by officials inside the Philippine government. Yes. Natin. Kaya yung mga maliliit na bagay na hindi nila na huwag dyan kayo mag-film at mag-videotape ay sundin natin. Ang susunod po ay mensahe galing kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya ito sa abogado kahapon at sinabihan niya ang abogado dahil hindi ko makikita si Inday Sara bukas dahil ang nakaschedule bukas ay ang aking kapatid si Veronica at si Shelito, ang kanyang mama. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya to sinabi niya na huwag tayong makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Sabi niya, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong pagsuporta, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong galit na nararamdaman, or kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, huwag natin pag-usapan ang kaso at huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Lalong-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo na nandyan sa loob sa International Criminal Court. So yan po yung mensahe ng detention center. Pakiusap ng detention center sa ating lahat. Yan po yung message ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na pinadaan niya sa abogada na pumasok sa kanya at nakipag-meeting sa kanya kahapon. Ang susunod po ay sinabi sa akin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong huli naming pagkikita, meeting sa loob. Sinabi niya, sabihin sa inyo, sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. So, tulungan niyo po ako isa-isahin kasi noong nakaraan ay nakalimutan ko yung isang pangalan. So, isa-isahin po natin ang kanilang mga apelido. Una po ay si Senator Bongo. Pangalawa ay si Senator Bato de la Rosa. Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondo. Ang susunod ay si Senator Attorney J.B. Hinlo. Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. At ang panghuli po ay ang ating kaibigan, si Mr. Senator Philip Salvador. Yan po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest candidates ay unang-una si Senator Attorney Rodante Marcoleta, si Senator Attorney Vic Rodriguez, Senator Pastor Apollo Kibuloy, at ang panghuli ay si Senator Dr. Richard Mata. Yan po ang sabi niya kasi, nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala. Sa pilitang dinala dito sa ICC detention, meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies para sa mga senators na PDP laban at kanilang mga guest candidates. So sinabi niya,
Sinabi niya, ano, ma'am, para ano, si PRD Coke Zero yon, ako Pepsi Max. Para ano, balanse ang competition. Yes, at sinabi niya, hindi na niya magawa ang mga paa niya tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaya sabi niya, ipaabot sa inyo na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng mga guest candidates ng PDP laban. Ang sunod po ay, actually nakalimutan ko kanina, dapat ang opening natin ay pagpapasalamat sa Diyos sa magandang araw na ito. Walang init, walang ulan, sakto lang ang lamig. At nabiyayaan tayo ng pagpahintulot o permission na magsama-sama sa araw na ito. Kanina, habang naglalakad kami, ay narinig ko yung kanta na The Greatest Love of All. Sabi nung kasama ko, sabi niya, maghanda ka ng kanta mo kasi papakantahin ka niya nila. Sabi ko, wala talaga akong makontribute sa kanta ngayong araw na ito. Maliban sa happy birthday song na nagawa na natin kanina o hindi pa. Gawin natin ngayon. Papunta na tayo doon. Maliban sa happy birthday song. So, yun po ang message ni Pangulo Duterte sa politika ng ating bayan. At sinabi niya na bantayan natin ang ating boto. Dahil ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. So yan po ang message niya sa politika. Ang message ko naman sa kanyang birthday ay pinost namin doon sa aking social media account sa Facebook. At sinabi ko doon, my warmest wishes for former President Rodrigo Duterte. My warmest birthday wishes for former President Rodrigo Duterte. And I thank him for emphasizing the value of education sa akin. And I thank him as well for teaching me resilience and courage through his exigence. Si PRD kasi very demanding siya as a person, which is good kasi isa yan sa kailangan ng isang leader. Isa yan sa quality na kailangan ng isang leader to make things happen. You have to be very exacting and very demanding, especially sa mga tao na katrabaho mo o kailangan gumalaw para sa trabaho niyo. And that was his way as well sa amin noong kami ay lumalaki. At nagpapasalamat ako doon dahil natuto ako na maging resilient and brave dahil sa kanyang pagpapalaki sa amin. In fact, noong isang beses na magkausap kami sa loob, sabi niya sa akin, alam ko, pag-usapan namin ang pagbisita ng aking mga kapatid, at sinabi niya sa akin, sabihan mo sila
bago sila pumasok dito, huwag silang umiyak. So yun ang mensahe niya sa kanila at sinabi ko din sa mga kapatid ko na ubusin niyo yung luha ninyo sa loob ng banyo. Pagpasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. Dahil ayaw niya na nakikita ang, well sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak kami. In fact, noong gathering natin, noong 23, noong nakaraang Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na isang beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos tinatanong lang niya, nasaan ka? Nakidnap ka ba? Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? And then sinabi ko lang, nahihirapan ako sa aking pag-aaral. And then sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? Mag-aral ka, bumalik ka sa mga libro mo, mag-aral ka. Ganun siya na klase ng parent, no? Ang mga bagay na iniiyakan lang ay kung nakidnap ka or nabuntis ka na wala sa panahon. So yun ang pinagpapasalamat ko sa kanya ngayong araw ng kanyang kaarawan. And syempre, napaabot ko yung pagpapasalamat sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pagpapakita nila ng suporta sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Idasal natin ngayong araw na ito na sana ay ibalik na siya doon sa Davao City, sa Pilipinas, dahil inaantay na siya doon ng mga Davaoenyo dahil siya ay meron pang term o darating pa yung term niya na magiging mayor pa siya ng Davao City. At syempre, idasal natin na siya ay bigyan ng lakas ng loob na harapin lahat ng kanyang problema sa paglalaba, pagluluto, at paglinis ng kwarto niya dyan sa loob ng ICC Detention Center. Dahil nasanay kasi siya na merong girlfriend o merong ka-live-in na nag-aalaga sa kanyang pagkain, paglilinis ng bahay, at paglalaba. So hindi ko lang alam ngayon, dahil ilang araw na rin kami hindi nagkausap, kung natuto na ba siya maglaba. Kasi sinabihan ko siya na kailangan mo talaga matutong maglaba kung hindi pa balik-balik yung damit mo. Hindi mo siya malinis. So sana ay, yun nga, ipagdasal natin na malampasan niya ang hamon ng paglalaba, pagluluto at paglilinis. At sana ay, idasal din natin na sana ay kunin na niya yung kanyang right na maglakad sa loob, sa labas ng building, doon sa kanilang park. Meron silang park sa loob. Ay sana ay kunin na niya yung right niya na lumabas at maglakad doon sa park. So let us pray that he learns to do these things one day at a time. Until kukunin na natin siya para ihatid pauwi sa Davao City at bumalik sa pagsiservisyo sa ating bayan. Noong nakaraang rally, noong 23, March 23, sabi ko sa inyo, di ba, may takot ako para sa kanya na ibalik siya sa Pilipinas dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad na kanyang mga kalaban. They can easily assassinate a person on the airport tarmac, no? So yun yung
takot ko. At sinasabi ko sa kanya yon, pero ang kanyang paninindigan na gusto niya talagang umuwi sa Davao City ay you cannot shake it out of him. So, sabi ko sa kanya, sabi ko 80 ka naman na. So kung anong gusto mo, ay yun ang ibibigay namin sa iyo. Dahil mahalaga sa isang tao na 80 years old ay masaya siya. Dahil meron na lang naiwan na 20 years sa buhay niya. Because I'm sure kukunin na siya may 100, no? By the moment na makuha niya yung 100,000, okay, I'll go. Ito yung baon ko. Yes, so very important. Hindi lang kay Pangulong Rodrigo Duterte, but doon sa mga lolo, lola natin, mga magulang natin, mga kapatid natin, na 80, 85, 90, 95 years old, na bilang na yung kanilang mga taon bago sila mag-100, na ang mahalaga ay maalala nila na during the last 20 years or 30 years of my life, I was happy and I was able to do what I wanted to do in my life for my country and especially for God. So ang ating pagsasara ngayong umaga na ito ay sa aking speech ay dasal din. Magdasal tayo para sa ating bayan. Ang gusto natin ay nakikita natin na paakyat ang ating bayan. Hindi tayo nahuhuli sa ating mga kapitbahay. Hindi tayo nahuhuli sa mga second home ninyo dito sa Europe. Gusto natin nakikita na merong oportunidad ang mga tao natin doon. Unang-una, healthcare. Pangalawa, edukasyon. At syempre, pag natapos sila ng aral, pwede silang magtrabaho doon na yung kanilang natatanggap na benepisyo at sweldo ay pwedeng magpalaki ng mga anak at pwedeng magkapamilya ka doon, magkabahay ka doon sa ating bansa. Simple lang ang pangarap ng mga tao na nagsimula sa walang-wala. Pero nagtataka ako bakit hindi natin nakikita sa ating bayan yun. Gusto lang naman natin maayos na healthcare, maayos na pamamahay, malinaw na pagpamuyo sa ato ang mga komunidad. At hindi tayo takot para sa ating mga anak na nandoon sila sa labas ng bahay, pumapasok sa paaralan, at walang nangyayari masama sa kanila. Pero somehow, it is an elusive dream for many of us Filipinos. At dahil sa trabaho ko ngayon, noon sa Department of Education, nagawa ko na umikot sa iba't ibang bansa doon sa Southeast Asia. And alam nyo, nahihiya ako as a Filipino, lalong-lalo na pag meron silang mga komento na napakaganda ng bayan ninyo, napakayaman ninyo sa natural resources and workforce, pero somehow hindi umaangat yung bayan ninyo. And I appreciate their candidness sa akin, na minsan nagsasabi na lang ako na totoo yan. Marami pa kaming kailangan gawin sa aming bayan para kami maging number 1 dito sa ating region. But it is not impossible because napakasimple lang kasi ng formula niyan. Kailangan lang
ng security. At yung security o peace and order, isang component ng security and peace and order ay may kapares na development plans, development projects, kung saan dapat pumupunta ang pag-unlad ng isang bayan. Yan lang po ang sana ay pagtrabahuan natin lahat, hindi lang ng ating pamahalaan, hindi lang ng ating mga politiko, hindi lang ng ating mga opisyal, kundi tayong lahat. We have to be exacting, we have to be demanding, and the demand must come from the Filipino people, as well as the actions must come from the country as a whole nation moving forward. Gusto natin nang makita na number 1 tayo. Ayaw natin makita na number 11 or number 10 tayo. Ang gusto natin ay Olympic gold and nothing else. So yan ang dasal natin para sa ating bayan. Pagod na tayo na, alam nyo, 40... alam nyo, 20 plus years old na ako. Muntik ako magkamali doon, mama. 20 plus years old na ako. And sa 20 years ko sa Pilipinas, parang pare-pareho lang simula noon. Madami lang ng tao, actually. Sa amin sa Davao City, pareho lang siya. Mayroong konti, mabagal yung progress natin. Hindi siya yung gusto natin na big and fast, mabilis, nandiyan ka agad. Mabagal siya. Dahil sa 20 years, meron kami nakita na progress sa Davao City. Not as fast as I want it to be. And nakikita ko dumadami na yung tao. Kasi noong ako ay 10 years old, kilala pa namin ang isa't isa, mga pamilya sa Davao City magkakilala. Ngayon, hindi mo na makilala dahil sa sobrang dami ng tao sa Davao City. And I'm sure ganun din sa iba. Because we come from Mindanao and we're always last, so I'm sure sa ibang lugar, ganyan din. Kung ano yung nakita ninyo noong kayo ay 10 years old, malamang meron lang kayong nakitang improvement konti at lumami lang yung tao. So, sobrang dami siguro. Tinago. Huwag niyo namang itago. Ayan yung libro. Tingnan niya. Yan na libro, ma'am. Para magsilat sila lahat, ibibigay po namin sa iyo mamaya. Ang kinuha namin kahapon dahil bawal po yun dyan sa kanila sa loob. Kaya ang pwede nyo lang po ipadala sa loob ay letters lang or cards, of course, birthday cards. Pero hindi kayo pwede magpadala ng gamit. Yan po ang reminder ng ICC detention. Nasa akin po yung mga sulat, nasa akin po yung mga gamit. Kasalukuyan po siyang ini-inventaryo namin para po masabi namin sa inyo ilang chocolates po yung natanggap, ilang cookies yung natanggap, ilang t-shirt, ilang may brief pa po yung natanggap. Meron po nandun sa amin. Meron pa po medyas at iba't iba pang mga gamit, no? Napag-usapan namin noong mga kasamahan ko habang kami ay nag-inventaryo dahil sobrang dami ng tsokolate na alam naman natin diabetic si Pangulong Duterte. Nakikita mo doon sa inventory yung best of Europe na chocolate. Sabi ko sa mga kasamahan ko, tingnan natin ito isa-isa para masabi natin anong bansa ba talaga dito sa Europe ang pinakamasarap ang tsokolate. But more than that, dahil sobrang dami talaga niya, ay napag-usapan namin na dadalhin namin siya
doon sa Davao City, sa House of Hope. Ito yung children with cancer na laging pinupuntahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung parang mga bata na lagi niyang kinakausap, binibisita at nagpa-party sila doon sa mga bata na may cancer. So yun ang napag-usapan namin. Dalhin na lang namin at ihatid namin doon at i-update lang namin kayo na na-deliver na namin sa House of Hope yung mga tsokolate na pinadala ninyo at hindi din naman pwedeng ipasok sa loob ng detention center. So, yes, maraming salamat sa mga letters, cards, and mga gamit para kay Pangulong Rodrigo Duterte.